may katanungan po ako. Wait lang po ha. Si Pastor Novelito Carmelo po, brother, is nag-share po siya about sa Bible na wala daw mabasa sa Biblia ang si Mama May na magdasal ng rosaryo at ano pa daw hanggang purgatorio. So ginamit nila yung talata na Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 at saka Acts 4:4, especially Romans chapter 10 verse 9 to 10. Yan lagi ang ginagamit ni Pastor Novelito, isang pastor ng Shiloh Bible Baptist Church. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, Bag sauce simbahan. Okay. So anong sabi niya kanina? Ni Tonton Balogo na sinabi doon ng pastor ng Baptist na hindi daw biblical yung rosaryo. Sige bro, ulitin mo lang bro. Batay sa talata na ginamit ni Pastor Novelito, isang pastor ng Baptist Church, ginamit laki yung Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, Acts 4:4 at saka Romans chapter 9 verse 10 na sila daw yung gift only through the Lord Jesus Christ. Ay mali yun. Mali yun bro. Actually, yung sinasabi niya hindi batay sa katuruan ng Katoliko eh. Etong problema dito, no? Etong problema dito kung ang isang pastor is ilalagay yung kanyang mindset sa amin. Mali. Hindi pwede na yung mindset niya ilagay niya sa amin. Unang-una, ang mindset ng mga Shiloh Baptist, Bible alone. Bible alone. Pangalawa, wala sa Bible mababasa ang Shiloh Baptist. Tandaan na, wala sa Bible mababasa ang Shiloh Baptist. Pangatlo, pag siya nagtanong sa amin, hindi pwede yung pangunahan niya kami sa aming turo. Eto, kung magtatanong siya patungkol sa rosaryo, ang dapat niyang itanong, bakit ang Katoliko nagdadasal gamit ang rosaryo? Saan nyo binatay ang katuruang nyong yan? Yan ang tamang pagtatanong. Hindi yung kukuha siya ng talata, sabihin niya, wala naman dito. Naalala ko yung Baptist na kalaban ni Eli Soriano. Sabi niya, wala sa Biblia na ang relihiyon makapagliligtas. Sabi si John 3:16, for God so loved the world that He gave His only. Asang Santiago 1:27, meron palang relihiyon, napahiya yung Pastor Baptist. Tinanong siya, saan sa Bible mababasa na ang Baptist Church? Sabi niya, wala sa Bible. Alam mo kapatid, ganito yan. Yung paggamit ng Efeso chapter 2 verse 8 to 9, ba't ayaw niyang ituloy sa 10? Alam mo bro, bakit? Hello bro. Tonton Balogo. Hello po. Sinabi ba niya sa iyo ba't ayaw niyang ituloy sa verse 10 yung Ephesians chapter 2 verse 8 to 9? Hindi ko po siya na tapos pinakita ko sa kanya yung mga Bible verse sa Rosary, yung Our Father, Hail Mary, tapos sabi niya hindi daw sila naniniwala. So pawang kasinungalingan. Hindi natin problema bro. Hindi problema ko lang maniwala. O bakit? Sige. Saan binatay yung first mystery ng Rosaryo? Sige, anong araw ba ngayon? Ha?
Tingnan natin kung anong Birthday, Sorrowful Mystery. Sorrowful Mystery. Ano yung first mystery? Agony in the Garden, yung Oh. pagdasal ng Panginoon sa hardin. O tanungin mo Yung- siya kung nasa Bible ba yan? Yes po. Actually na report yung account ko, bro, na disband. Baka yun siguro ang dahilan. Yun talaga ang naisip ko ngayon, bro. Mas maganda kasi komprontahin yan. Actually, doon sa Osamis, meron ako nakasagupa doong Shiloh Baptist na pastor na pahiya talaga. Bakit? Sabi ko sa kanya, bro, wag mong isaksak sa amin yung mindset nyo. Meron kasi Shiloh Baptist doon sa doon sa ang building ba yun, nakalimutan ko, malapit lang sa Shoppers Plaza yun. Sino po yun? Baka kilala ko yun, bro, kasi dati napunta po ako dati Hindi ko nakalimutan ko kasi yung mga member niya kasi nag-imbita sa akin, si Maricel Yes po. Ebkay, si Almaluna Cantero, mga members ng Shiloh Baptist yun sila eh. Sila yung nag-iimbita sa amin. Nakatalakayan ko yung mga pastor nila eh. Oh. So, isa yun no sa kanilang wag niyong isaksak yung mindset niyo sa amin. Actually, kahit kayo wala sa Bible yung Shiloh Baptist eh. Wala sa Bible yung Shiloh Baptist Church. Wala. Bible Baptist Church. Wala sa Bible yan. Wag niyo kaming tanungin sa mindset ninyo. Tanungin niyo kami ba't kami may rosaryo. Meron kami rosaryo kasi yan ang aming uri ng meditation. Tanong, yan ba ay may pahintulot sa Biblia? Yes. Mateo 18:18. Anong sabi dito? Ating basahin na. Mateo 18:18 ang sabi dito, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay pagbabawal sa langit at ang ipahintulot ninyo. Sinong kausap dyan ni Kristo? Yung mga namamahala sa kanyang iglesia. Anong sabi niya? Ang ipahintulot ninyo dito sa lupa, ipapahintulot sa langit. Ngayon, may sinabi mong specific kung anong ipahintulot? Wala. Di ba? Wala talaga. Kaya si Apostol Pablo nagbigay ng example. Anong sinabi ni Apostol Pablo? Babasahin natin yung sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 7:12. Sabi ni Apostol Pablo ganito, sa iba naman ito ang masasabi ko, ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Kung ang isang mananampalatayang lalaki may asawa na hindi mananampalataya na gusto naman magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ng babae. Nagtuturo si Apostol Pablo na hindi sinabi ng Panginoon. Ito'y kanyang opinion lang. Siguro kung nasa panahon yan ng Shiloh Baptist, sila yung unang susuway kay Pablo. Uy, ba't ka tuturo ng ganyan? Opinion mo lang yan. Wala yan sa Biblia. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dyan. Ba't mo ginagawa yan? Siguro sila yung unang kukontra. Pero ginamit ni Pablo yung authority na anuman ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kaya ngayon, ang Iglesia Katolika, dahil ang Katoliko lang naman ang iglesia sa mundo na may edad na 1,992 years old, nagpahintulot sa paggamit ng rosaryo. Kaya nga sabi ni Kristo, ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Di yun ang ating katuruan. Hindi mo sasabihin niya, ba't natuturo ang Katoliko niyan? Saan mababasa sa Biblia ang mga apostol gumamit ng rosaryo? Mali yun. Ang tawag doon is strawman fallacy. Hindi batay sa ating katuruan, batay lang sa mindset niya at gusto niyang madaliin ang kanyang problema, sasabihin na lang niya, saan sa Biblia mababasa ang purgatorio? Saan ang Biblia mababasa sa Biblia ang rosaryo? Kalukuhan yung ganyang uri ng tanong. Tapos doon sa Efeso 2:8 hanggang 9, ba't hanggang doon lang? Ba't ayaw sa 10? Ba't ayaw sa Jess? Natanong mo siya dyan, bro, ba't ayaw sa Jess? Hindi ko siya natanong, bro. Actually. Balikan mo siya, bro. Balikan mo siya. Tanungin mo siya, ba't hanggang ayaw ba sa inyong 10? Kasi ang Shiloh Baptist, natuturo kasi yung Shiloh Baptist kasi, hindi kailangan ng good works. Tama? Tama. Ngayon, ating basahin yung Efeso 2:8 hanggang 9, at nang ituloy sa Jess. Anong sabi dito? Sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8, ganito sabi.
Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang kausap dito? Ang Shiloh Baptist ba? No. Hindi pa sila existed ng panahong yan. Ang kausap dyan, yung iglesyang may edad ng 1,992 years old. Wala ng iba, kundi Katoliko lang. Sabi, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Ano daw? Nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Ba't sila din nila ginagawa? Ha? Ba't hanggang 9 lang? Ba't ayaw basahin ang 10 para hindi ipakita na nilikha tayo para gumawa ng mabuti? Yun lang. So, yung pangalan pala bro is si Pastor Novelito Piquet Carmelo. Yun yung kita ko sa post niya sa Facebook. Pastor Novelito Piquet Carmelo, ipaalam mo sa kanya, ako mismo si John Doe Alabado nagsasabi ng ganito, kung magtuturo ng Biblia, huwag putol-putulin. Huwag putol-putulin. Meron pa siyang verse dito. Meron pang verse dito, Acts chapter 4 verse 4 hanggang sa Romans chapter 10 verse 9 to 10. Ano yun? Acts? Gawa kapitulo 4 versikulo 4. Gawa 4:4. Anong sabi sa Gawa 4:4? Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Umabot ng 5,000. Nang panahong ito, mayroon na bang Shiloh Baptist? Wala pa. 5,000 nang nasa iglesia nang panahong ito, meron na ba Shiloh Baptist? Ilang member meron sila? Hindi ko alam. Yan. Gagamit-gamit talata, hindi naman patungkol sa kanila. 500 lang. 500? Shiloh Baptist? Hindi. Ang Shiloh Baptist umabot ng 500. Hindi ako naniniwala doon. Ang tanging umabot ng 500, yung tatag ni Martin Luther. Yun ang umabot ng 500. Pero yung Shiloh Baptist, hindi umabot ng 500 yan. Sinungalingan yung sinasabi nila. Tinitiyak ko sa'yo, binabasa nila yung Efeso 4:11. Tama, mali? Mali. Hindi nila binasa sa'yo ang Efeso 4:11 para patunayan na pastor ang inutusan sa Biblia? Actually, hindi nila na bro, hindi niya pinakita sa akin. Yun, pinamukha na lang niya sa akin yung verse na to. And then, sinabi niya na tayo daw mga Katoliko, may impyerno daw dahil sinasamba natin si Mama Mary. Yun lang kasi ang nasa bibig nila. Bro, ang Shiloh Baptist bro ay 160 years old. Pakita ko sa iyo para makita natin ilang taon na ang Shiloh Baptist Church. Yan Okay, wait lang ha. Palakihin ko muna para ma-fit sa screen ko. Hindi pa rin ma-fit kahit na pinalaki ko na. Wait lang. Yusin ko muna ito. Okay. At ito kabila. Yan. Wait lang. Ito. Yan. Sabi ko dito, ilang taon na ang Shiloh Baptist. Maari mo, ang Shiloh Baptist, Washington DC, itinatag noong 1863, kaya higit 160 taon na ito. Yung Shiloh Baptist naman sa Richmond, Virginia, itinatag noong 1868. Yung humigit kumulang 157 years old. Yung Shiloh Baptist naman sa Plainfield, New Jersey, tinatag noong 1908, kaya may edad na ito na 117 years old. Ang pinakaluma pala itong 1863. Kasabay lang pala ito ng Seventh-day Adventist.
So hindi nila pwede i-claim yung mga nasa talata kasi hindi yan sila. 160 years old lang ang Shiloh Baptist. Nakikita mo sa screen ko? Ay, yes po bro, napanood Oh, ko. Dati kasi ako na munti ka na convert sa Baptist. Tapos sabi niya sa akin na kung sino man maliligtas na daw ako. Tapos hanggang sa kamatayan daw, mapupunta na daw sa langit. Hindi ka maliligtas bro. Tandaan mo yan, hindi ka maliligtas. Alam mo kung bakit? Yes bro. Oh. Ang iglesia sa Biblia, hindi yan ang Shiloh Baptist. Yung iglesyang yan, sa taong 2025, 1,992 years old na lang yan. Sige, tanongin natin si ChatGPT ha. Ilang taon na ba ang Roman Catholic Church? Ilang taon na ba ang Roman Catholic Church? Tingnan mo. Ano ang sasagot dito ng ating research? Eto ha, tingnan mo. Ano sabi dito? Ilang taon ng Roman Catholic Church? Ang Roman Catholic Church ay tinatag ni Hesukristo mismo noong unang siglo. Particular nung sinabi niya kay San Pedro, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, si babo ng batong ito, itatayo ko aking simbahan. Iglesia. Ang pangyayaring ito ay karaniwang itinakda ng mga historiador sa mga taon 30 to 33 AD sa panahon ng ministeryo ni Cristo sa Jerusalem. Kung bibilangin mula 33 AD, ang karaniwang tinatanggap na taon sa pagkakatatag ng simbahan sa Pentecostes na bumaba ang Espiritu Santo sa mga alagad, ang Roman Catholic Church ay may edad na humigit kumulang 1,992 taon noong 2025. Ibig sabihin, ang Katoliko lang ang may edad na 1,992 years old. Ang sinabihan sa Biblia, yung iglesia na nasa 1st century. Kung nasa 1st century ang iglesyang yan, hindi yan ang Shiloh Baptist kasi ang Shiloh Baptist 160 years old lang. Hindi yan ang Shiloh Baptist. Naging Katoliko lang, 1,992 years old na ang Katoliko. Katoliko ang sinabihan dyan, hindi sila. Hindi nila pwede i-claim yung mga talata, sabihin nila na sila yan, mali. So yung ano pa yung Romans chapter 10 verse 9 to 10, yan lagi ang Romans chapter 10 verse 9 to 10, yan laging pinamukha sa akin nung si Pastor sa Dan Ragonio, yung kaano ko dati, muntika ako ma-convert. Sige, ito. Basahin natin. Sabi dito, sapagkat kung ipahahayag mo, may kausap, wala. May kausap si Pablo, wala. May kausap si Jesus. May kausap si Apostol Pablo. Ibig sabihin, ang kausap niya existing na ng panahong yan. Kaya kung nagpatuloy yan hanggang ngayon, hindi yan 160 years old. So sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sinong sinabihan dyan? Yung iglesyang existing na noong 1st century pa. Ang Shiloh Baptist 1863 nagsimula. Therefore, hindi sila ang kausap dyan. Ang kausap dyan ay Roman Catholic Church member. Tuloy natin sa 10. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa magitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Ang sinabihan ni Apostol Pablo dyan ay member ng Roman Catholic. Ano ang mangyayari pag umalis ka sa Roman Catholic? 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Ang sabi ganito, mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sila'y nangig sa labas sa atin. Sila'y nagsipaglabasan sa atin.
ngunit sila'y hindi kabilang sa atin. Sapagkat kung sila'y kabilang sa atin ay nanatili sana silang kasama natin. Ngunit ang paglabas nila o ang pagtiwalag nila ay isang kahayagan na sila'y hindi kabilang sa atin. Therefore, yung Shiloh Baptist, Wait lang bro. hindi naman nakausap doon. Pakiulit nga po. Pakiulit nga po bro kasi screenshot ko lang. Oh, screenshot mo ha. Ito, kuha tayo ng ibang salin sa Magandang Balita, So, Biblia. Ang sabi ganito, kahit na sila'y mga dati Yung nating 18 po bro. kasamahan, 18 to 19. 18 to 19 po. mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon nga'y marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Kristo. Mga antikristo ito ha. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, yung palang mga lumabas, mga antikristo pala yun, sabi ni Apostol Juan, dati nilang kasamahan. Ang mga taong yun ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. So yung mga nagsipaglayasan sa tunay na iglesia, ang tawag dyan ng Biblia, mga antikristo. Antikristo. Hindi kasama dito yung ipinanganak na nasa ibang pananampalataya ha. Yes po. Ang sinabihan na antikristo, yung mga nagsipaglabasan, hindi kasama yung mga pinanganak na sa ibang sekta. Yung mga handog, di kasama yun. Yung mga nagsipaglabasan lang. Mga antikristo sila. Bakit? Ay, napakasakit. Iniwanan nilang iglesia eh. Aray. Ano yan? Ay, sakit sa kanila yung napakasakit talaga sa kanila yung katotohanan. Tanungin mo sila ha bro. Ito maganda tanong sa kanila bro. Tanungin mo sila. Kayo ba itong iglesyang tinutukoy sa Bible na kinakausap ni Apostol Pablo sa Roma 19 hanggang 10? Pag sinabi nilang, oo, o di kaya mga Kristiyano yan. Di, kung Kristiyano, kayo ba ito o hindi? Ay, hindi pa kayo pinanganak ng panahong yan. O, ang Shiloh Baptist ba ito? Pag sinabi niyang oo, tanungin mo kaagad, ano ang ginawa niyo noong panahong ginawang libro ang Biblia? Hindi makasagot yan. Sige po ba? Actually po bro, gusto ko sana i-PM sa iyo tong Facebook account ni Pastor Novelito kasi ako bro, first di pa kasi ako sanay na makapagtanong pa ako sa debate. So nag-umpisa pa lang ako mag-aral sa Biblia. Kung gusto mong may sagot ka sa kanya bro, huwag kang mahiya na magtanong dito. Sige. Dahil sanay na kami na makipagtagisan dyan sa mga pastor na yan. Wala pa kasi gusto mo, CFT. Wala pa kasing Catholic Faith Defender dito sa diocese namin. Only sa diocese sa Dipolog lang doon na Catholic Faith Defender. Pero dito sa diocese sa Pipen, hindi pa nag-agree si Bishop. Sa diocese sa Ipil bro. Ipil? Yes bro. Ipil, gaano yung kalayo sa bro? Gaano yung kalayo sa Labason? Sa Labason, I think mga 2 hours lang kapag sa Liloy sa Tampilisan ka kapag bumiyahe ka. Kung pupunta ka sa Kalawit bro is madali lang. I think 1.5 hours lang ang biyahe kapag nakasakay ka ng bao-bao sa Bajari. Kasi si Eugene Gapo, taga Labason yon. Kilala mo si Eugene Gapo? Di ko kilala bro. Actually, kilala ko lang yung Gapo. Is naging kaklase ng kapatid ko. I-search mo dyan sa sa Facebook mo, si Eugene Bernido. Ikaw mo na ha. Ano ba tunay na ni Eugene? Eugene Gapo, i-search mo, lalabas yan si Eugene Bernido Pellegrino Gapo ba yun? Yun ang tawag.
Sige, Pastor. Duda ko hindi pa ako nakapagbayad sa internet kaya mahina yung internet ko ngayon. Eugene Pellegrino Bernido Gapo. Wait lang bro. Ita-type ko na lang sa Facebook. Kasi Eugene as in Eugene Domingo bro. Oh, Eugene. Oh. Eugene Pellegrino Bernido Gapo. Ito na. Ano mo? Ano ba? Depends Eugene sa Pellegrino Bernido Gapo. Sige. Tagalaba. Tagalabason yan. Araw-araw nagla-live yan bro. Ganun ba bro? Ay, nakita ko. Araw-araw yan Nakita ko nag-upload pala siya sa Reels dito bro. Ang dami yung video na pinost tungkol sa pananampalataya. Maraming yan. Punto por punto member din yan. Si Eugene Gapo. Baka makauwi ako sa Gutalak, baka makita ko siya. Doon magpatulong ako sa kanya kung paano magsimula ako sa debate. Dahil magaling dito sa yan bro. Dito sa Diocese sa Ipil, actually Catholic Youth Ministry po ako dito sa Diocese of Ipil. And then wala pang Catholic Faith Defender. Lagi lang akong nagdedemand na sana may Catholic Faith Defender na upang wala na akong katakot-takot na mahiharap ang yung mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Dati kasi naiharap ko yung isang security guard doon sa school namin na Iglesia ni Cristo siya. Pinamukha niya sa akin yung John chapter 8 verse 40. Ngunit yun, yung natanong ko dati, I think 1 year, isang taon na ang nakalipas nang nagtanong ako sa inyo tungkol dyan. So, hindi pa ako handa nung time na yun. So salamat po bro na pinabigay mo sa akin kay si Bro Eugene. So, I think bukas. Tatakin mo yan. So, last na lang po ang katanungan kasi malapit na pala yung Sige, go ahead bro. So, okay lang po ba bro na ipalabas ko yung suot na cross kahit wala, kahit hindi ako nagsisimba, lagi ako naggala-gala, ganun. Pwede. Kahit rosaryo. Pwede. Hindi naman bawal na ilabas mo yan. Ang nagbabawal lang mga protestante. Dahil sabi ng mama ko na kapag pinapakita-kita ko daw sa ibang tao na may suot akong cross, parang sinabi na ginawa ko na daw yung agreement. So, ayun. Ay, mali. Napag-isipan ko na magtanong muna ako sa inyo kung tama ba ang ginawa ko. Baka sinabi na anting-anting daw yan. Inidulo ko daw si Ramon Revilla. Mali bro, ang intention mo naman ang mahalaga, hindi naman yung kanilang isip eh. Ikaw nakakalam sa intention mo, kaya kung hindi mo yung ginagawa, hindi ka naman nagkakasala. Ganun pala. So, lagi akong pinagsabihan ng kapatid ko na, uy kuya, bakit baka nagmamayabang daw ako na may cross daw? Huwag mo ikahiya yan bro, huwag mo ikahiya, Katoliko kayo, huwag mo ikahiya. Ikaw ba yung nag-chat sa akin kanina? Hindi. Sino? Ay, hindi. Sa WhatsApp? Hindi. Wala pa akong WhatsApp, bro. Wala ka WhatsApp, so hindi pala ikaw ito. Ang ginagamit ko lang, Messenger lang ang ginamit ko actually sa Instagram. So, last na lang katanungan, bro. Pangalawa na ako, bro. Jando, no? Sige, go ahead. So last but not the least, okay lang ba na yung pangalan ko kasi ginawa ko yung nickname na Tanggol. Tanggol kasi ang tawag dito sa amin dahil di naman na Tanggol na inidolo ko si Coco Martin. Gusto ko lang yung Tanggol is related lang sa punto por punto at sa Catholic Faith Defender sa pananampalatayang Katoliko. So okay lang ba yung pangalan na yan? Kung gagamitin mo yung pangalang Tanggol na may kinalaman sa pananampalataya mo, pagsikapan mo na mapanindigan mong pangalang yan. Alangan magtanggol ka tapos ikaw yung dinidikdik ng kalaban. Hindi bagay. Di ba? Dahil actually si mama kasi ayaw nila yung tanggol dahil daw yung character ni Coco Martin sa Batang Quiapo daw. Pero hindi sila naniniwala na
sa Catholic faith, related talaga sa Catholic faith defender, pero pinandinindigan ko naman yung pananampalataya. Ako hindi ko napanood yung yung Batang Quiapo, pero based lang sa nakikita ko sa sa mga trailer lang, mga commercial sa TV, nagtatanggol talaga si Tanggol. Kaya kung gagamitin mo yung pangalang Tanggol, tapos i-connect mo sa pananampalataya mo, panindigan mo yung pangalan Tanggol. Yes. Hindi pwede Yes na po. Tanggol ng tawag sa'yo tapos ikaw yung dinidikdik ng kalaban na kung hindi bagay. Yun pa bro. So, pero alam na sa mga kasamaan ko sa Sipan, pero sinabi ko sa kanila na hindi yung Tanggol na si Coco Martin lang. Dapat yung pagiging Catholic faith, yung pagiging pagtanggol sa pananampalataya. Yun na nga, panindigan mo yung pagiging Tanggol mo. So, ibig sabihin, kailangan mo mag-aral na mabuti. Kung meron kang katanungan na gusto mo mabigyan ng kasagutan, huwag ka mag-alala. Pasok ka lang dito. Handang sumagot. Andyan si Junre. Halimbawa, absent ako. Andyan si Angel. Andyan si... Kasi kadalasan kasi absent ako sa gabi eh. Dito lang ako Actually, minsan lang ako makatanong bro dahil lang sa pag-aaral. Ayoko kasi sa pag-aaral third year college po ako ngayon, and then pangarap ko pa mag-graduate. So gusto ko pang graduate. Sige, graduate ka muna. So minsan lang naman, pero time management lang. Sige. Thank you bro. Bro Jando, si Yes. Bro Tonton, yung tungkol sa pagsuot mo, paggawan mo ng necklace ng rosary o yung cross. Oh yan, no? So, magaling si Angel dyan. Magaling si Angel. Siguraduhin natin, no? Ang purpose mo dyan, hindi yung hindi yung superstitious belief mo, no? Or just fashion. Yung iba kasi fashion lang, no? Dapat ang purpose natin dyan is yung public expressions of your faith. Ina-express mo yung faith mo sa mga tao. Kasi medyo magkakaproblema dyan kung yung intention ba. At i-treat mo yan, i-treat mo with reverence, so with respect, laging malinis, laging hanggat maaari. No? Siguraduhin mo nasa maayos. Pero wag nating gawin fashion accessory, medyo delikado yun, Bro Tonton. Yes po, yan lang kasi yung pinagsabihan ako ng mama ko na itago mo yan sa dede mo, yung ganun, kasi baka may iba na pinagbubuli daw ako ng ibang mga hindi alam na protestante na yung kaharap ko doon. So sinabi, pero meron pang iba na meron pang ako iba bro, nagda-dance instructor ako sa ballroom namin nun. Lagi kong yan. Mayroon nga isang kaibigan ng kliyente ko doon, yung estudyante ko doon, nakita niya MCGI pala, MCGI kasi siya pero naging kaibigan na namin siya. Sabi niya, napansin niya kahit nagsasayaw kami sa ballroom, lagi yan. Tapos sabi nung naalala ko tuloy, ano yan? MCGI yun. Sabi ko, hinawakan niya, parang siyang galit. MCGI kasi siya kaibigan ng kliyente namin. Lagi niya kasama, alaalala niya. Ano yan bro? Sabi niya sa akin. Sabi ko, alam mo, wag mo nga yan. Dito ka niligtas ni Jesus. Sabi ko sa kanya. Nasa Biblia to, pinakusa sa cross. Alam mo, nanahimik siya. This is a symbol of salvation. Yes. Tapos nanahimik siya. MCGI yan, Yun lang sinabi ko. Wag mong gagalawin yan, sabi ko. Simbolo yan ng kaligtasan natin lahat. Meron kasi akong isang kasama na nailigtas ko sa disgrasya sa motor bro, na binigay ko sa kanya yung Saint Benedict na necklace, tapos gumawa pala ng himala yun si Saint Benedict, tapos bigla siyang hinimatay, tapos bumangon siya muli, and then di pa siya nakapaglakad, binuhat ko lang siya papunta sa wala pang ambulansya, walang stretcher nun bro. Nilagay ko na lang sa may Bajare para makapunta sila sa malaking ospital upang may gamot nila yung sugat sa paa, sa binti, saka sa siko. Dahil ayun bigla akong naging masaya na may milagro pala yung si San Benito na
pinasuot ko sa kanya, hindi ko na kinuha muli dahil binigay ko sa kanya na sana mapakita ko, sana pumalik sila sa pananampalataya sa Diyos. So kasama niya yung boyfriend niya noon. And then ngayon pa bro na yung suot ko lagi yung cross, sabi nila na magpapare daw ako. Sabi nila, uy si Tanggol kasi yung tawag nila sa akin. Uy si Tanggol magpapare. So pag-graduate nito. So natatawa talaga ako. Akala nila na isa akong seminaryo dahil suot ko daw yung cross. Ipagkakamala ka pa ng pare niya, no? Totoo yun. So, you have to be proud of it, no? Expressions of your faith yan, sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Abay, huwag niyo ikahiya yan. Dahil pag kinahiyaan niyo yan, sabi nga ni Lord, kapag kinahiyaan niyo ako rito, ikakahiya ka ng aking Ama sa langit. So, wag na ikahiya yan. Ako sinusot ko kahit saan pumunta. So, hanggat kaya. Of course, kahit sa trabaho nga, naka-scapular naman ako sa trabaho. So, kahit saan, no? Kahit saan mo kailangan yan, bro, but with respect, ha? At alam natin, pag tinanong ka, alam mo yung sagutin mo, no? Dito yan simbolo ng kaligtasan natin, yung profession of faith namin to, kamo, no? At biblical to. Mayroon ba to sa Biblia? Hindi nila pwede sabihin wala yan sa Biblia. Mayroon, pinako sa krus si Jesus sa Biblia. So biblical yan. No, ipakita mo yan, biblical. Biblical yan. So, yun po kapatid, make sure lang na yanuin natin yung reverence na may paggalang. Bro Tonton. So, yun lang po Bro Angel and Bro Janto. Marami pong salamat sa advice niyo sa akin na yung pangalan kong Tanggol dapat paninindigan ko sa pananampalataya pag sa pelikula ni Coco Martin ng Batang Quiapo. So, so sana ipagdasal niyo po ako Bro Jando na pagka-graduate ko, baka makapunta pa ako dyan sa Bohol. Baka hahanapin ko pa kayo ni Father Darwin. Yun kasi yung pangarap ko ng pandemic. And then si Brother Angel, may tanong lang po ako kay Brother Angel. Taga Pampanga po si Brother Angel, no? Taga Pampanga yan. Yes, kasi nasa Pampanga yung pinsan ko. Nasa Pampanga nakatira yung pinsan ko pero hindi ko alam kung nasa Angeles ba o sa San Fernando. So yun lang po bro. Medyo medyo malayo sa amin. So sa Magalang to Angeles at least mga 30 minutes. So Magalang to San Fernando mga ganun lang, mga 45 minutes. Magkakatabi lang yan. Magalang katabi namin Angeles tapos San Fernando. Magkakatabi lang po yun. Sige po, marami pong salamat. Good night po sa inyo, Brother Angel, Brother Jando. Once again, marami pong salamat sa advice niya sa akin sa pangalang Tanggol. Sige. Thank you sa iyo, Brother Tonton. Car back, sauce in hand.